Maraming nag-request guys, mula lang si Duterte ay nasa kamay na po ng mga otoridad, nahawak na po ng ICC. Sana po mapanood po niyo itong video. Maraming naghingi ng tulong sa mga duwende, kung kaya po ba na bantayan ang ating ex-president. Nalulungkot lahat po ng taga Mindanao guys, nasasaktan. Maraming umiiyak dahil po sa kalagayan po ng matanda na talaga si ex-president. Kung mayroon mang kasalanan ay walang perpekto sa mundo. Ngunit ito po ang mangyayari. Kaya nandito tayo kay kaibigan guys, sana po nandito sila para tugunan po natin yung ipapaabot sa inyo kung kaya po ba ng mga duwende na bantayan po si Tatay Digong doon po sa kamay po ng mga ICC o mga pulis at mga sundalo. Ginamit po talaga ni BBM ang mga sundalo at kapulisan. Kaibigan, kailangan ko pong salamat sa kaibigan ninyo. Oo, mayroon po akong pakay sa inyo. Marami po naghingi ng tulong sa inyo. Kung kaya po ba ninyong bantayan si Tatay Digong ngayon doon sa kamay po ng mga otoridad. Maraming salamat guys. Alam po natin guys, lahat po ng Mindanao nasasaktan at nanggagalait na po sa galit. Yun po ang ipinapaabot ng ating kaibigan. Sana walang mangyayaring madugong. Hindi ko na lang babanggitin pa. Marami na po daw naghahanda ngayon guys. Marami na naghahanda, sabi ng ating kaibigan. Pagsisihan ito, sabi ng ating kaibigan. Dahil po sa ginawa daw. Kaibigan, ito po yung pakay namin sa inyo. Marami nagtanong kung kaya po ba ninyo na tulungan si ex-president na bantayan para po ay hindi mapapahamak po doon. Guys, ito po yung sabi ng ating kaibigan. Nandito si kaibigan ha. Sabi po niya, huwag kang mag-alala, subukan namin na bantayan na hindi po mapaano ang buhay ni Tatay Digong po doon. Kasi guys, kapag nadala ito sa ibang bansa, pag dinala ito ng ICC, Pilipinas mahihirapan po na maghabol nito. Lalo na ay kalaban po ng mga Duterte, yung presidente po natin dito. Mas lalo pa nilang itong i-duot. Yun po ang totoo guys. Pag nadala po daw si Duterte sa ibang bansa, pag nahawakan na po ito ng ICC, wala nang habol ang ating tama, bansa. Wala na. Dahil po, sino maghahabol dyan? Na meron po nag-trader po. Sa lahat ng request, sabi ng ating kaibigan, huwag kayong mag-alala. No? Tutulong si kaibigan. Meron po silang uutusan para magbantay po doon. Kung ano man po mangyari, huwag po kayong mag-alala. Kasi po marami na po nag-ready po ngayon na mga supporters ng mga Duterte at naghahanda na para bantayan po. Sobrang dami ba? Grabe kita ni kaibigan guys. Sobrang daming nalungkot sa nangyari sa paghuli sa ICC kay Duterte. Dahil po ginamit po talaga ni BBM ang mga sundalo at kapulisan, CIDG, lahat po ng mga ahensya po ng government na kaibigan. Ito po yung ipinapaabot ng ating kaibigan. Subukan po nila na tulungan at bantayan para hindi po mapapahamak. Sana po ay matulungan nyo kaibigan para po naman marami po talagang mga tao nagmamahal po kay Duterte. Ito po yung kinatatakutan ni kaibigan guys. Ito po talaga ang kinatatakutan ni po niya. No? Meron siya kinatatakutan. Alam po ba nyo guys? Baka po anong gawin po ng mga humawak sa kanya doon sa loob. Kung hindi ito mabantayan, at saka kapag pag nadala po ito sa ibang bansa, wala na.
wala nang habol po ang ating government dito. Dahil po, kalaban po niya si BBM. Mga tao po ngayon na kumakalaban kay Duterte, nagsaya. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Sobrang tuwa nila na ito po yun ang nangyari. Kasi matagal na po nilang pinapangarap na ganito po ang mangyayari sa mga Duterte. Sa totoo lang, hindi ako nasaktan, guys. Yun po ang sabi ng ating kaibigan noong isang gabi, na huwag kang mag-alala dahil po ay matalino po talaga yan. Makalusot din yan, guys. Yun po totoo. Tandaan po natin ngayon na sana ay ipagdasal po natin yung ating bansa na wala sanang madadamay ng mga Pilipino kung sakali man. Nakita ng ating kaibigan ngayon, guys, na mayroon mangyayari na hindi maganda. Marami na nagplano ngayon. Abangan po ninyo, pagsisihan po talaga nang gumawa nito. Mapuno. Maraming tao sasalakay po doon sa Malacanang nito, guys. Yon ang nakita ng ating kaibigan. May puruhan na mag people power. Mag-revolution yun, guys. Abangan na lang po natin kung ano man po ang i-update po sa GMA or sa ABS-CBN o lahat po ng sa social media. No? Abangan lang po natin, guys, kasi sabi ng ating kaibigan, parang, ikaw ba yun? No? Naapakan ako, guys, Ikaw talaga, kaibigan. Niloloko mo minsan ako, Nasa problema tayo. Sa totoo lang, guys, ipagdasal po natin, Tulungan natin. Alam ko, nasasaktan po ang Mindanao. Lahat ng sulok ng Mindanao, maraming umiiyak dahil po sa kalagayan po ng Duterte. Ang dami pala nagmamahal sa kanila, guys. Kahit pa ulitin, no? Kahit pa magbanggaan ang BBM at Duterte sa pagkapresidente. Oo. Hindi mananalo. Yun po ang totoo. Hindi po ako kasi ang hirap lang po dito sa atin, no? May nakikialam din. Oo. Kaya maraming traitor po sa mga Duterte. Ito po yung pagkatandaan po natin na pagsisihan po ito ng marami na kumakalaban po dito sa kay Duterte. Kasi po, ang problema lang dito, pag nabadamay po yung mga kapwa natin Pilipino, walang kalaban-laban, yun, masagit po talaga sa atin. Nakakalungkot po ito, guys, kasi matanda na po yung ex-president natin. Marami din po siya natulong. Kung ikumpara po natin, alam ko marami po mga followers natin, subscriber na maka-BBM din po. Pero hindi po ninyo po marindahan ba ang mga tao kung sino po ang kanilang gusto. Yun po ang totoo. Dalawa po sila ang sinusuportahan natin. Dalawa sila. Nagsama po sila. Si Sara at saka si BBM. Kaya malakas silang dalawa. Nagsama sila. Kaya masakit po sa kalooban ng Mindanao dahil po ay sinusuportahan po nila si BBM at saka Sara. Dahil po kay Sara, sinusuportahan po si BBM dahil po sa mga pinapaasa dito sa atin. Kaya naloko